sabihin ko sa kanila, mga bobo sila. Bobo yung mga yon. Mga bobo sila. Ako na magsasabi sa mga bobo sila. Kasi the legacy that I'm trying to achieve and accomplish in life, habang ako ay malakas, may kaya pa, yung legacy na may iiwanan sa mga susunod pang henerasyon na maging inspirasyon sa kanila. Like Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew is my favorite leader. How he built Singapore. Singapore is very poor country. At napakaliit pa ho. Maliit. And walang resources. Walang natural resources. Look at Singapore right now. Singapore is #1 economy in Asia. #1 economy in Asia? Economy in Asia. Paano nangyari yun? It because of the legacy of Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew established a roadmap master plan. And yan yung resulta. Kumbaga, napoproject mo na kung ano magiging development 10 years, 20 years, 30 years, 50 years after. Kasi doon yung direction, lahat ng mga implementation, lahat ng pinagkagastusan ng gobyerno in line with the master plan. I'm hoping na this country will create a roadmap master plan na hindi natin haluan ng politics. Kasi pag isa maglabas ng roadmap, hindi sa akin yan, hindi ko supportahan yun. So, I'm trying to create a roadmap para sa bansa natin, pero hindi ko siya ilalabas during election kasi ayaw kong mahaluan ng politics eh. Gusto kong makatulong sa ating bansa. Gusto kong umasinso ang bawat Pilipino. Kasi masakit sa loob ko, alam sa totoo lang, how many times ako umiyak nga sa mga Pilipino sa mga sitwasyon. Sabi ko, God is good all the time. One day, makahanap din sila ng isang leader na may tunay na pagmamahal sa kanila, tunay na pagmamahal sa bayan at may takot sa Panginoon. Kayo raw ho ay salat sa pinag-aralan, kayo raw ho ay bobo. Before, I was naive, but not anymore. Yes. Because I continue my education, nakatapos ako ng political science, and after political science, nakakuha ko yung degree, naka-masteral ako ng Master in Management Major in Public Administration. Masteral? And after that, planning to enroll a course na yung masteral ng economics. Kaso lang, nagpandemya noong 2020, so hindi natuloy. Ang ginawa ko, continue studying, reading, review. Ganun. Ibig sabihin habang nanunungkulan kayo, Sen, nag-aaral kayo. Nag-aaral po ako. Kumbaga sa boxing, bago kayo sumabak sa lona, nagtitraining kayo. Yes. Kasi, alam mo naman, Filipino culture is pag wala kang pinag-aralan, Judgmental. Kaya kayo talagang pinilit ninyong iangat yung antas ng kaalaman ninyo dahil kayo ay naglilingkod bayan. yes. And one of my inspiration quote from Winston Churchill is, "You will never reach your destination if you stop and throw stone at every dog that barks." So yan yung nagbibigay sa akin ng inspiration na, ko, kawawa ang mga Pilipino. Dapat, mga ganyan, wala tayong exempt. Dapat parusahan lahat. Kasi, ultimo, yung pera ko na pinaghirapan ko, dugo at pawis ang puhunan ko, kusa akong tinutulong sa aking mga kababayan dahil naghihirap. Naaawa ko sa sitwasyon nila. But this corrupt politician, wala silang awa. Magnakaw, hindi lang milyon, hindi lang 1,000, billion. Na-discover ko yan. Yes. Gaano kalaki ang problema ng Pilipinas pagdating sa korupsyon? I cannot imagine kung gaano kalaki yung problema ng bansa natin pagdating sa corruption. Ang utang ng Pilipinas, ang pinaka-problema talaga. Magkano utang ngayon ng Pilipinas? If I'm not mistaken, it's like 13 trillion to 15 trillion. Kung sakasakali, makaluklok tayo ng isang napakagaling na leader, paano mababayaran yan? Kasi ang dami na nag-attempt eh. Pangako, uupo, mababawasan. Ayan. Diyan ako naiinis. Bakit? Because not all of them have, pero most of them, they're trying to use malalalim na English ba? To impress. Impress people. Na Yes. ganun, matalino ito. This is Magaling. leader. Sa totoo lang, sabihin ko sa kanila, mga bobo sila. Bobo yung mga yon. Mga bobo sila. Ako na magsasabi sa mga bobo sila. Kasi ako nagagalit ako. Oo. Bakit? Ang Pilipinas, pinakaunang problema na simpleng i-resolve natin ha. Sige nga, solusyonan mo yan. Ngayon, 15 trillion na yan. Alam mo sa totoo lang, ha, ang bansa natin, gumagastos annually. May budget tayong ipinapasa taon-taon. Yes. Ngayon, umaabot na ng 6 trillion plus. Pero, dapat ang first concern natin, yung revenue income. Kasi kung gumagastos tayo taon-taon, dapat ang concern natin, magkano ba kinikita ng ating gobyerno taon-taon? Simpleng analogy, expense versus income. Yes. Ano yung kabubuhan nila dyan? Sen? Pinabayaan nila Yung income. na maghirap, na bumaba pa ng bumaba ang revenue income ng ating gobyerno. Halimbawa, ikaw, o paano mo susolusyonan Kung ako yan? magmamanage ng isang bahay, Oo. kung gumagastos ang pamilya ko ng 50,000 a month o kaya 100,000 a month na lang, hindi pwedeng ang kita ko 50,000 o 60,000 a month. Mangungutang Mangungutang ako na mangungutang. Yes. Sisikapin ko na i-minimize ko yung expenses ng pamilya ko Oo. at palalakihin ko yung revenue income ng pamilya ko. Dapat 'di ba ganon? Yes. Tingnan mo ngayon. Supposedly,
Ang nagmamay-ari ng mga Skyway na yan, government. Tama. Kasi kalye ng Pilipinas yan eh. Siyempre. Oh. Private ang nagmamay-ari niyan. Eh, lakas kumita niyan. Private. Oo. Although mababalik sa gobyerno after 25 years. Pasalamat tayo sa mga private sectors na nag-initiate sila na may ganyan. Pero income na ng gobyerno yun eh. Exactly. Lahat ng mga GOCCs na malalaki, source of income ng ating gobyerno, pinagbibinta nitong mga matatalino kuno ng mga leader. Mayroon pa nga ngayon, pati yung PAGCOR, pinaplano na naman ibinta. Hindi ako sang-ayon dyan. Kasi dapat sa isang bansa, kung tama ako, ang pinakamalaking korporasyon ay ang bansang Pilipinas, Republika ng Pilipinas. Yes. Dito sa Pilipinas, nagkabaliktad. Ang may-ari ng malalaking korporasyon, mga private company. Exactly. So technically, ang may-ari ng Pilipinas, yung mga mayayaman. Ang nakikita ko dito sa bansa natin, mas mataas pa itong mga kaysa government kasi halos nawala ng power yung government natin. I'm not blaming na yung mga negosyante. Oo. Hindi man nakasalanan na ibinta sa kanila, inoffer sa kanila. Bininta Yes. para pagkakitaan. Automatic yun.